Sabi po ng mga kasama ko sa bahay, noon daw po nagsabog ang Diyos ng yung pong kaloob sa pagpapatawa, ako daw po'y tulog. Tulog daw po ako that time. Sabi po nila nung nagsabog naman ang Diyos ng pagiging corny, lahat daw po tulog. Ako lang po gising. Ako lang daw yung nakasalo ng lahat ng pagiging corny. Gusto niyo po sample? Pakisabi po, sample. Sample? Ito po sample. Titigas kaya ang buhok ni Ferdinand kapag Magellan? Sabi ko sa inyo, corny. Corny po, pero natatawa din tayo. Ganyan po yung mga reaksyon ng mga kasama ko sa bahay. Corny pero natatawa sila. The Lord said in His Word, pakisabi po, Malakay 3:10, sabi ng Panginoon, I will pour out a blessing to you. Pakisabi sa katabi mo, He is going to bless you. Right now, right here, in all aspect of your life. Say hallelujah. Napakasarap malaman na ang Diyos pag nagbuhos, pagpapala ang binubuhos. Amen. May dalawang klaseng tao daw po, pagdating po sa pakikinig ng salita ng Diyos, sana po makita natin yung ating mga sarili doon po sa tama. May mga klase daw po ng tao, pag nakinig ng salita ng Diyos, katulad sa time ni Stephen, habang nagbibitaw si Stephen ng Word of God, ang mga tao po ay nagtakip ng kanilang mga tenga, tinakpan nila yung tenga nila at sumisigaw po sila. At sa galit po nila, binato po nila si Stephen. Nabasa niyo sa Bible? Pero nung si Peter, when Peter spoke God's word, when Apostle Peter preached the word of God, binuksan po ng mga tao yung puso nila. Amen? Binuksan po nila yung mga puso nila, binuksan po nila yung kanilang mga bibig. At sila po ay nagwika ng mga kapurihan sa Panginoon. They declared the goodness of the Lord. Habang si Peter nagpipreach, while Peter was preaching the Word of God, yung mga tao po, binuksan nila yung kanilang puso sa pagpupuri sa Panginoon at bumuhos po ang presensya ng Diyos at ang pagpapala ng Diyos. Nasaan po tayo dito? Gusto po natin buksan ang ating puso, buksan ang ating puso sa pagpupuri sa Panginoon habang tinatanggap po natin ang salita ng Diyos. Amen po. Pakisabi nga sa katabi mo, huwag kang matulog. Huwag kang antok-antok. Buksan mo ang puso mo, buksan mo ang papuri mo sa Panginoon. At ibubuhos ng Panginoon sa iyo ang pagpapalang walang sukat, paglalagyan. Palakpakan po natin ang Panginoon. He is about to bless you right now. He's going to pour out His blessing to each one of us. Praise God. But Satan, our enemy, ang kalaban po natin si Satan. Satan, our enemy, will release, pakisabi po, flaming arrows. According to Ephesians 6:16, ang sabi po dyan, ang kaaway po natin, ang binibigay po sa atin, ang binabato po sa atin, mga flaming arrows. Ano po ba yung flaming arrows? Mga pana na nagliliyab. Pakisabi sa katabi mo, huwag kang matakot. God is with us. Kakampi natin ng Diyos. Amen. Therefore, we need to protect ourselves. Kinakailangan po natin i-protect yung ating mga sarili. Can we say amen to that? God has given us
Pakisabi po, the shield of faith. Kung ang kaaway, tinitira tayo, binabato tayo, inaatake tayo ng mga flaming arrows, ang Diyos po na ating kakampi naman, binigyan po tayo ng shield of faith. Shield of faith. Pakisabi po, shield of faith. Kaya ang sabi po ng Biblia, Ephesians 6:16, basahin po natin ng malakas. In addition to all this, take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Ang sabi po ng salita ng Diyos, take up the shield of faith. Amen. Hindi po sinabi ng salita ng Panginoon na itago mo na yung shield of faith mo. Sino dito tinago na yung pananampalataya? Kaya inaanay na, kinakain na ng alikabok. Pakisabi sa katabi mo, wag mong itapon ang pananampalataya mo. Wag mong bitawan. Wag mo bitawan. Hindi mo pwedeng bitawan yan. Hindi mo pwedeng ibaba. Kinakailangan laging nakataas yung shield of faith. Pakita mo nga sa katabi mo, shield of faith. Dapat nakataas yan. Hindi mo pwedeng ibaba. Hindi mo pwedeng ipagpalit. Ay, pwede na siguro yung KKK. Ano ba yung KKK? Kapag may KKK ako, hindi na ako tatamaan ng mga arrows. Kung mayroon akong kayamanan, kung meron akong kasikatan, kung meron akong kapangyarihan, kung meron akong mataas na posisyon, aba, di na ako tatamaan yan. Di po totoo yun. Sa social media lang kahit po yung mga taong may kayamanan, may kapangyarihan, may kasikatan, pag binibira po sila sa social media, tinatamaan din. Tama po? Kaya nga po, ang sabi ng salita ng Diyos, take up the shield of faith. No? Kinakailangan mo ito dala-dala palagi. Hindi po rin kinakailangan na tatalikod ka. Di ba minsan sa laki ng mga problema, sa laki ng mga suliranin, parang gusto mo nang tumalikod. Hindi ka pwede tumalikod kasi yung pong mga Roman soldiers, Roman warriors, ang likod po nila open. Open po yon. Dinesign po ng mga emperor yon para walang atrasan, walang ayawan, talagang sugod, laban hanggang kamatayan. Pakisabi sa katabi mo, hindi ka pwedeng tumalikod. Walang ayawan dito. Kasi pag tumalikod ka, lalo kang tatamaan ng mga flaming arrows. Nasusundan po natin? Pakisiko yung katabi mo, dapat tuloy-tuloy tayo. Hanggang dulo tayo. Hanggang kamatayan. Hanggang pagdating ng Panginoon. Kahit anong kahirapan, magpapatuloy tayo. Amen po? At kahit man tayo pagpalain ng Diyos, magpapatuloy pa rin tayo sa Panginoon. At kung kayo po'y magpapatuloy sa Panginoon, pwede po bang palakpakan natin si Lord? Yung malakas. Pakisigaw po, shield of faith. Shield of faith. Ano po ibig sabihin ng shield of faith? Pagtitiwala. Pagtitiwala sa mga pangako ng Diyos na kahit imposible mangyari, nagtitiwala ka. Taas nga po ang kamay ng mga nagtitiwala sa Panginoon. Kahit parang imposible mangyari, titiwala ka. Ibig sabihin, nakataas yung shield of faith mo. Amen! Ano po ibig sabihin ng shield of faith? Ito po ay pananalig sa Diyos. Pananalig na kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Pananalig na He is the God of miracles. He is the God of impossible things. Nothing is impossible with Him. Sino pong nananalig na kayang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay?
Yun po ibig sabihin ng shield of faith. Nananampalataya ka. Ang ibig po sabihin ng shield of faith, pakisabi po, pagtayo. Tinatayuan mo yung mga aral, yung mga turo ng Panginoon. Kahit yung mga tao sa paligid mo, ayaw sumunod sa aral, ayaw sumunod sa mga turo ni Kristo, ikaw, you stand on His Word. You stand on the truth. You stand on His teachings. Pag tinatayuan mo yung mga salita ng Panginoon, nakataas yung shield of faith mo. Amen. Ano pa po ibig sabihin ng shield of faith? Pakisigaw po, pagsunod. Kahit wala ka pang tinatanggap, kahit wala pang blessing, kahit wala pang sagot si Lord, sumusunod ka. Patuloy ka nag-worship, patuloy ka naglilingkod, patuloy ka na nagpupuri kahit wala ka pang nakikita. Pero patuloy kang sumusunod dahil nananampalataya ka na walang imposible sa Kanya. Palakpakan po natin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Hindi po ito katulad ng pananampalataya ni Juan Tamad. Alam niyo po ba yung klase ng pananampalataya ni Juan Tamad? Gutom na po siya. Tapos nakakita po siya ng puno ng bayabas. Abot kamay na po yung bunga. Ano pong ginawa ni Juan Tamad? Humiga po siya. Nanalangin. Panginoon, pabaksakin mo naman tong bayabas nito. Ang tamis-tamis, oh. Ang sarap nito, Lord. Hanggang halos nakatulog na po siya. Nakanganga habang natutulog. Maya-maya, may dumapong ibon. Sabi ng ibon, thank you, Lord. Kinain po ng ibon, tinukaan ng ibon. Yung bayabas na sobrang hinog, sobrang tamis. At mamaya-maya po, pagkatapos kumain ng ibon, may lumabas po sa likuran po ng ibon. Gumaganon-ganon pa. Tumama po sa bibig ni Juan Tamad. Sabi niya, Lord, bakit parang matabang-tabang na maligam-gam? Yun po yung tinatawag na patay na pananampalataya. Walang kwentang pananampalataya. Amen. Hindi po ganun yung faith ng mga anak ng Diyos. Ang pananampalataya ng mga anak ng Diyos, sumusunod sa Diyos, nagtitiwala sa Diyos, nananalig sa Panginoon, nagpapatuloy sa Panginoon, kahit wala pa siyang nakukuha. At sa kanyang pananampalataya, doon naman, malakasan, kumikilos si Lord. Palakpakan po natin si Lord. The shield of faith is very powerful, protective gear that God has given us. Pakiulit nga po, pakisigaw, the shield of faith is very powerful, protective gear that God has given us. Bigay po ni Lord yan. Huwag mo yan ipagpalit, huwag mo yan bitawan, huwag mo yan itago, huwag mo hayaang kalawangin. Lagi mo siyang itaas. Amen. Tingnan niyo po yung picture. Ganyan pala ang shield of faith pag nagsama-sama. Ganyan mga kapatid, ang mga Roman soldiers. Ganyan ho pala sila pag nagsama-sama, may malakas na atake ang kaaway, sila po ay nagkakaisa, sila ay nagtutulungan, gumagawa ng isang malaking pader para hindi makapasok yung kalaban. Ang sabi po ng mga scholars, the shields of Roman warriors known as skuta, pakisabi po, skuta, were designed to interlock
forming a protective barrier called the testuda. Pakisabi po, testuda. Yan pala ibig sabihin yan, testuda ang tawag dyan. This formation provided coverage from arrows, javelins, and other projectiles, allowing soldiers to advance safely. Nag-i-interlock po pala yan. Napaka-powerful, napakalakas. Hindi basta-basta makakapasok ang kalaban. Ano po ibig sabihin yan? Pakisabi sa katabi mo, yung seryoso, bawal magsulo. Yan ang ibig sabihin yan. Huwag kang magsosolo, kapatid. Lalo-lalo na pag may mga pinagdadaanan ka, dumadaan ka sa pagsubok, huwag kang magsosolo. Pakisabi nga sa katabi mo, huwag kang magkukulong sa kwarto. No, hindi pwedeng ganon, yung magkukulong ka mag-isa. Huwag mong gagawin yan, yung papatayin mo yung ilaw, isasarado mo yung mga bintana. Huwag! Hindi pwede yung magse-self-pity ka. Hindi ka kakain, hindi ka magpapaaraw, iyak ka ng iyak. Hindi pwede yan. Magiging potential ka sa atake ng kaaway. Hindi ka pwedeng yung para kang ermitanyo. Yung para kang ermitanyo na ayaw mo ng kausap, ayaw mo ng kapatiran, ayaw mo sa gawain, mag-iisa ka, magiging potential ka na target ng kaaway. Amen. Ano po ibig sabihin yan? Yung sama-sama. Pag sama-sama po tayo, mas malakas po tayo. Kahit mahina tayo, pero pag nagsama-sama tayo, mas malakas po tayo. Kahit ang laki ng mga pagsubok, pag sama-sama po tayo, magtatagumpay po tayo. Amen. Pakisabi sa katabi mo, huwag kang mawawala. Diba? Yes, kaya mo yung mga problema na yan. Pero darating ang panahon, kakailanganin mo kami. Kakailanganin mo ang support system. Kakailanganin mo community. Ano pong sabi ng Word of God? Basahin po natin ang salita ng Diyos. Dito po sa Matthew 18:20, ladies, lahat ng mga kababaihan mula sa bata hanggang sa pinakamatanda, sigaw po natin ang salita ng Panginoon. Basahin po natin. 1, 2, 3, go! Yan. Tawag yan, sabaw-sabaw. Sabay-sabay. Sabi po ng salita ng Diyos, every time we gather in His name, kahit 2 o 3 na nagkakatipon sa Kanyang pangalan, nasaan si Lord? Nandun sa kalagitnaan natin. Kaya tayo nakasusumpong ng kalakasan. Amen. Yes. Hebrews 10:25, gentlemen, mga kalalakihan mula sa bata hanggang sa pinakamatanda. Sabay-sabay ha? 1, 2, 3, go! Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Lalo na ngayon, nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Yan ang basang lalaki. Purihin ang Diyos. 2 klase po yung arrows na ginagamit nung araw. Yung isa pong arrow, ito po yung dinidip sa lason, sa mga chemical, pagkatapos bibitawan. Pag tumama yun sa'yo, malalason ka. Kaya maraming tao, pag wala silang shield of faith, madaling malason ng dyablo yung isip nila. Kaunting bagay lang na marinig nila, nalalason yung isip. Yung pangalawang araw na ginagamit nung araw, ito po yung may apoy. Yung flaming arrow. Na kapag tumama to sa tao,
o sa bahay o saan man, nasusunog yung tatamaan. Kaya ang ginawa po ng mga Romano, yung ginawa nila sa shield nila, binalot nila ito ng animal skin. Pagkatapos basang-basa ng tubig. Para pag tinamaan ng flaming arrows, namamatay po yun. Hindi po tumatalab. Ganito po yung shield of faith na meron tayo ngayon. Na kahit anong panlalaso ng dyablo sa isip natin, kahit anong ibinabato po sa atin, hindi po tayo tinatablan. Hindi tayo nasasaktan. Sapagat ang pananampalataya natin sa Diyos, buo, 100%. Can we say amen? Kahit nga minsan, may mga bumubulong sa atin na kaisipan ng dyablo. Pag sama-sama tayo, naka-interlock yung faith natin. May nagre-remind po sa atin. Tama po? Katulad halimbawa, yung katabi mo, pag nagsasalita siya ng ano kaya tinda sa labas, daming tinda ngayon sa plaza eh. Siguro yung katabi mo, huwag mo isipin yan. Nasa worship ka. So naka-interlock ka. May nagre-remind sa'yo. Tama po? Kahit sa mag-asawa. Kung kayong mag-asawa, nakataas yung pananampalataya ninyo. Kapag yung isa pinanghihinaan, may nagre-remind. Laban tayo. Kakampi natin ang Diyos. Kakayanin natin ito. Amen po. Pakihawakan yung katabi mo. Sama-sama tayo. Interlock. Community of faith. Amen. Tingnan niyo po yung early church. Ang dami nilang problemang pinagdaanan. Grabing persecution. Pinapakain sa leon. Pinapako sa krus. Binabato. Kung ano-anong pagpapahirap, paano nila kinaya yun? Pag mahina faith nila, wala nang aatin sa church. Wala nang aatin sa gawain, pero ang tatag. Tingnan niyo po sa Acts, chapter 5, verse 42. Ano pong sabi niya? Halos araw-araw, sila ay nagkakatipon sa gawain ng Panginoon. Sabi sa Acts 5:42, every day in the temple courts and from the house to house, they did not stop teaching and proclaiming the good news that Jesus Christ is the Christ. Araw-araw, sabi po ng Bible, sila'y nagkakatipon. Yung kanilang mga pananampalataya, nakataas, nagkakaisa. Kaya pag inisip mo, paano nila kinaya yung lupit, yung bigat ng persecution? Kasi po, sama-sama po sila. Tayo nga minsan once a week lang, twice a week lang, nagsasama-sama, nahihirapan na tayo kuminsan. Pero gusto ko sabihin sa inyo mga kapatid, there is power in corporate prayer. May power po pag sama-samang nagpupuri, sama-samang nananalangin, kumikilos po ang Diyos ng malakasan, malakihan sa ating kalagitnaan. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Purihin po natin ang Panginoon. Question po, bakit may mga tao ngayon ang isip nila tormented? Bakit may mga tao ngayon yung isip nila napaka-negative? Napaka-weak? May mga tao ganyan, kinakain ng takot, pag-aalala, kinakain ng awa sa sarili. Bakit may mga taong ganyan? Puro negative yung nasa isip nila. Alam niyo kung bakit? Kasi nawala po sila sa gawain ng Diyos. Nawala sila doon sa palakasan ng pananampalataya. Nawala po sila sa presensya ng Lord. Hawakan mo yung katabi mo. Huwag kang mawawala. Pag nalalayo ka, hihilahin ka namin pabalik sa kanyang presensya. Amen po ba tayo doon? Hawakan mo pa ulit. Hindi ka namin bibitawan. Kahit ayaw mo na sa amin. Kahit mukhang parang nagsasawa ka na sa amin. Hindi ka namin bibitawan. Bakit? Kasi mahal ka namin.
At kung mahal natin ang Panginoon at ang mga kapatiran, malakas nga po na palakpak na may kasamang pagpupuri sa kanyang pangalan. Hallelujah. As we end, ang tanong po, what are the flaming arrows of the devil? Ano ba ibig sabihin niya ngayon? Kasi literal yan pero sa spiritual, ano ba ibig sabihin ng nagliliyab ng mga palaso? Ano nga ba ibig sabihin yan? Ang sabi po, the flaming arrows of the devil, in Ephesians 6:16, refer to the temptations. Pakisabi po, temptations. Pakisabi po, doubts and attacks the devil throws on us. They're like fiery darts aimed at our faith, trying to make us doubt God. Binibigyan tayo ng dyablo ng doubt sa isip natin na mag-alinlangan sa Panginoon, sa mga pangako ng Panginoon, sa mga kayang gawin ng Panginoon. Yan pala ibig sabihin ng flaming arrows. Doubts, temptation, ano pa po sabi? Trying to make us doubt God, give in to sin, or lose focus on what's right. Yan po pala yan. Mga tukso para magkasala ka. Mga temptation para tayo makagawa ng mali sa harapan ng Diyos. Pakisabi po, flaming arrows. Ito po observation ko. Nung pinapakinggan ko po yung mga lumang sermons on Ephesians 6:16, mga old sermons, wala akong narinig na about stress. Wala akong narinig na isa sa mga flaming arrow ng diablo, stress. Pakisabi po, stress. Kasi po, ganito po, 75 years ago, medyo matagal na, tingnan niyo ako saglit, kapit ng konti, matatapos na ako. 75 years ago, mga 1950 siguro, ang buhay ng tao noon, pakisabi po, simple living. Simple living. Kahit walang masyadong pera, mababaw ang kasiyahan ng mga tao nung araw. Ang mga bata, aakyat lang sa puno ng mangga. Ang mga kabataan, tatalon lang sa mga ilog. Tatalon sa ilog, napakasaya. Hindi mo kailangan ng maraming pera para sumaya ka. Wala pang gadget nung araw. Napansin nyo? Walang gadget. Pero ang saya ng buhay nila. Alam niyo po ba kung ilan ang mga anak nung araw? 7, pinakamababa kung minsan. 10, 12, 15. Sa panahon natin ngayon, dadalawa po yung anak. Stress na yung parents. 2 pa lang ha. Sa panahon po ngayon, may gadget na tayo, may material things, may pera na po tayo. Pero stress pa rin tayo. Mas stress po tayo ngayon kesa sa panahon ng araw. Sino po agree? Taas ang kamay. Kung kailan dumami pera natin, kung kailan gumanda buhay natin. Pero nung araw, wala namang stress. Kaya naniniwala po ako ngayon, isa sa mga flaming arrows ng diablo, pakisabi po, stress. Tignan mo yung katabi mo, mukha bang stress? Oh. Pag hindi na makangiti-ngiti mahirap na yan. Pag hindi na nakakangiti, hindi na nakaka-relax, tayo pong lahat ay tumayo. Ano po ba ang causes of stress? Ano po ba mga pinagmumulan ng mga stress? Ano po ba mga reasons for stress? Pakisigaw po, number 1, no exercise. O, pakigalaw-galaw naman po yung mga katawan natin dyan. Pag walang exercise, mabilis kang ma-stress. 10,000 steps a day, mga kapatid. Sabi ko kay Sister Chris, Sister Maribek, Brother Lito, sabi ko, maglalakad lang ako mula bahay hanggang church para maka 10,000 steps ako. Grabe. Sobrang seryoso ni Pastor. Bakit
kailangan natin ng exercise. Agree po ba kayo dito? Amen or no amen? Ano pa po ang reasons for stress? No sunlight. Tingnan mo yung itsura ng katabi mo. Tingnan mo yung itsura ng katabi mo, baka hindi na naarawan yan. Sabi mo sa kanya, magpa-araw ka naman. Para ka ng ermitanyo eh. Lumabas ka naman ng bahay. Sa ibang bansa po, nababalot po sila ng niebe, nababalot po sila ng yelo. Magpasalamat ka na sa Pilipinas ka, pagpapala po sunlight. Amen? Yung iba po, ayaw po magpa-araw kasi nakagluta. Sayang daw ang gluta. Ayaw umitim. Diyos ko, hallelujah. Di bali na po tayong mangitim-itim ng konti, basta masaya po tayo, malakas tayo, wala tayong sakit, wala tayong stress. Amen? Ano ba po ang reasons for stress? Garbage food. Ano po ba yan? Yan po yung mga pagkain na unhealthy. Yan po yung mga pagkain na junk food. Yan po yung mga pagkain na hindi maganda sa katawan. Tama po? Ano pa po? No meditation. Ayan, pag hindi ka nagpe-pray, hindi ka nag-worship, wala kang meditation. Kasi yung utak mo, laging gising. Lagi kang gising. Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang laging gising? Walang tulog. Oh, so, walang meditation eh. Walang pahinga. Walang pagbubulay-bulay. Alam niyo po, ang pagbubulay-bulay, effective yan. Tinuturo halos lahat yan sa religion. Pag-aralan niyo ang religion ng Christianity, Buddhism, Hinduism, makikita niyo po, napaka-healthy ng meditation. Ang pagkakaiba lang po ng meditation sa Christians, hindi po empty-minded tayo. May laman po ito. Sinasariwa natin yung kabutihan ng Diyos sa ating pananahimik. Amen. Yan po ang kaibahan ng meditation ng mga Kristiyano. Ano ba po? Reasons for stress. Procrastination. Ano po ba ibig sabihin yan? Procrastination means delaying or putting off tasks or decisions, often leading to stress. It's like saying, I'll do it later. Saka na lang yan. Manyana attitude. Mamaya na yan. It later becomes never. Causes po yan ng stress. Kaya pag may gusto kang gawin, para sa Panginoon, para sa pamilya mo, para sa sarili mo na makabubuti sa iyo, tapikin mo na malakas yung katabi mo. Gawin mo na ngayon. Wag yung manyana, wag yung mamayana. Baka ma-stress ka pa. Ano ba po reasons for stress? Poor sleep habit. Sino po dito? Madalas magpuyat. Pag lagi po kayo nagpupuyat, magkakasakit kayo ng insomnia. Darating ang panahon, gusto mong matulog, pero laging puyat, mahirapan ka na makatulog. Amen. Sino po dito may problema sa pagtulog? Pagpe-pray po namin kayo. Makinig po kayo ng mga preaching ko po sa YouTube channel. Marami nagpapatotoo ang sarap ng tulog nila. Nakakatulog po sila sa mga sermons natin. Amen. Ano pa po? Too much social media. Masama yan, mga kapatid. Nakaka-stress kumisan yan. Nagkaroon ng viral missing bride. Pati ikaw, di rin makatulog, di ka rin mapalagay. Nasaan na ba yung bride na yun? Nasa Pangasinan. Pati ikaw affected. Hallelujah. Hinay-hinay. Pakisabi sa katabi mo, hinay-hinay sa social media. Hinay-hinay. Eh, wag masyado. Hindi naman masama yan. Pero wag naman sobra. Kasi nakaka-stress din yan kung minsan. Ano pa po?
bad management of time, bad management from yourself. Yung pinapabayaan mo yung sarili mo, pinapabayaan mo ang kalusugan mo, wala ka ng panahon magpahinga. Ephesians 6:16, pakisabi po, take up the shield of faith. 2014, matatapos na po ako. 2014, tinugon ng Panginoong Diyos yung prayer of faith ni Kuya Josh. 2014 yan. Si Kuya Josh po, every time na dumadaan po kami sa Washington Place, papunta kami ng SM, inilalabas po niya yung kamay niya sa jeep. At nagpe-pray siya, Lord, bibigyan niyo po kami ng bahay sa Washington Place. 2014, nagkaroon po ng fulfillment manifestation. Kung may pinagpe-pray po kayo, nakikiisa po kami sa prayer niyo. Walang imposible sa Diyos. Noon pong nagkaroon po tayo ng pastoral house sa Washington Place, marami po ang mga hindi naniniwala. Marami po hindi naniniwala. Dinidiscourage kami, binibigyan kami ng mga salita na hindi nyo po kaya yan. Hindi nyo po kayang bayaran yan. Totoo naman po, wala naman talaga kaming pagkukunan dahil that time, nagtitinda po kami sa palengke, maliit po ang church natin. Pero naniniwala kami, malaki po ang ating Diyos. Si Sister Marivic, Brother Lito, sila lang po yung naging kasangga namin sa pananampalataya. Sila lang po yung naka-interlock ng aming pananampalataya. Para kami mga Roman soldiers na sabay-sabay namin itinaas yung aming pananampalataya. Sabi nila sa aming mag-asawa, kaya yan, Pastor. Walang imposible sa Panginoon. Amen? Hindi po nila sinabi yon dahil malaki ang church natin. Hindi po nila sinabi yon dahil may Villamar ka. Hindi po nila sinabi yon dahil may pagkukunan. Kundi sinabi nila yon dahil sa Panginoon. We are serving a big God. And nothing is impossible with Him. Amen. Ano man pong panalangin niyo po ngayon, ano man, gaano man po ito kahirap, gaano man po ito kalaki, gaano man po ito kaimposible, isang bagay lang po ang tiyak, kasangga niyo po kami sa pananampalataya. Itataas po namin ang aming pananampalataya sa Panginoon. Walang imposible sa Diyos. Hindi po kayo makakarinig sa amin na, oy, hindi mangyayari yan. Pag sinabi nyo na, Pastor, sa pangalan ng Panginoon, by faith, mag-aasawa po ako this year. Aba, hindi kami mag-aalilangan dyan. Amen? Susuportahan ka namin. Amen? Pag sinabi mo, Pastor, pag-pray nyo ako dahil gusto na namin magka-baby. Imposible magkaanak kami pero gusto na po namin magka-baby. Wala imposible sa Panginoon. Si Sarah at saka si Abraham, mga lolo't lola na, binayaan pa rin ang anak. Walang imposible sa Diyos. Basta susunod lang tayo sa Panginoon at itataas yung ating pananampalataya. Ano man ang panalangin mo, kapatid, pakitapik niya ng malakas sa balikat yung katabi mo. Ano man ang iyong panalangin, gaano man ito kaimposible, gaano man ito kalaki, gaano man ito kabigat, sinasabi man ng mundo, sinasabi man ng dyablo na hindi mangyayari yan. Imposible yan. Yes, imposible, pero walang imposible sa Panginoon. Amen. Nung araw nga po, nanampalataya kami na madadala ang church, ang buong church sa Baguio City. Aba, nag-provide si Lord ng bus. Ordinary bus na pumuputok-putok pa. Hallelujah.
Sa awa ng Diyos, nakarating naman tayo doon. Kaya nung may nagsabi sa akin na kapatiran, Pastor, by faith, makababalik po tayo sa Baguio City. January 2 and 3, nakabalik ulit po tayo. Kasama po yung mga church workers. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hindi na po bus ang binigay ni Lord, kundi artista van. Ang sarap pala sumakay sa artista van. Kahit tumayo ka, hindi ka tatamaan sa ulo. Amen? Di man po kami mga artista. Nakasakay po kami sa artista van. Pakisabi sa katabi mo, artistahin ka kasi. Hallelujah. Walang imposible sa Panginoon. Nananalangin ka makatapos ng pag-aaral, makakatapos ka. Nananalangin ka na magkaroon ka ng magandang trabaho, profession, maabot mo yan. Ano man ang pangarap mo, kapatid? Huwag ka lang tatalikod. Huwag ka lang tatalikod. Huwag ka lang lalayo. Nangangarap ka, magkaroon ka ng pamilya. Malungkot ang buhay mo. Galing ka kunwari sa magulong pamilya. Well, I tell you, God can give you a strong family that you own. Ibe-bless ka ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa Proverbs, ang kayamanan, ang lupain, galing sa mga magulang. Pero ang mahusay, mabait na asawa, galing kanino? Galing sa Diyos. Kung may asawa ka na nandito ngayon, sabi mo, galing ka sa Diyos. Galing ka sa Panginoon. Kung wala ka pang asawa, sabihan mo yung mga katabi mo na wala pang asawa, bibigyan ka ng Diyos. Pagkakalooban ka ng Panginoon. Kung may katipan ka na, kung may katipan ka na, sabi mo sa Kanya, ikaw na yon. Ikaw na yon, wala nang iba. Bigay ka ng Panginoon sa akin. Tayo po ay manalangin. Taas po natin mga kamay na para bang itinataas po natin ang kalasag ng ating pananampalataya. Take up the shield of faith that God has given us. Hallelujah. Thank you, Lord. Itinataas po namin ang aming pagpupuri sa iyo. Itinataas po namin, Panginoon, ang aming pasasalamat sa iyo. Ang aming pananampalataya sa iyo, O Diyos. You are faithful. You are our shield. Our strength. Our portion. Our deliverer. Ikaw ang nagpapalaya sa amin. Ikaw ang nagpapagaling sa amin. You are our shelter. Our strong tower. Pakisabi po, our very present help in times of need. You are our provider, our Father in heaven, and nothing is impossible with you. So I give you all my praise, all the glory to you alone. In Jesus' name we pray. Amen.